Noong ika-3 araw, nagkaroon ng kasalan sa Kana. Wala na pong mainom na purong-purong katas ng ubas. Merong jar, pero walang alak. Yung jar, empty. And the Lord said, punuin nyo ng tubig. Yung pong tubig, ginawa niyang purong-purong katas ng ubas. So this is the revelation. Bago nakagawa ang Lord ng miracle, pinalagay niya ng laman ang jar. Magbigay kayo ng totoo, alam ng Lord kung anong gagawin niya yan. Hindi si Jesus gumawa ng himala, malibang pinalagay niya ng laman yung offering bucket. At nung lalagyan po ng tubig yung jar, gumawa po siya ng himala. Alam niyo kung anong tawag doon? The law of transmutation. Na yung buong substance ng tubig, binago niya, buo, lahat binago niya. Pinalitan niya po ng purong-purong katas ng ubas. Kaya kung ano man po ang laman nito at ng pitaka ninyo sa inyong kakabigay, papaguhin niya po yung lahat ng substance. Halimbawa, yung laman ng pitaka mo, konti na lang, papaguhin niya po yung laman niya. At hindi po sinabi kung gaano karami po yung uminom ng purong-purong katas ng ubos sa kasalan, sa Kana. Pero marami pong imbitado doon pa lang po sa pamilya ng both side ay marami na. Sabihin po natin 100 o mahigit pa, lahat po yun na bless. Lahat ng laman ng pitaka mo, kahadero at touchy case, yung nandoon sa bodega ng negosyo mo, ano man ang laman mo kasi nagbigay kayong substance, kung babaguhin niya, kung kulang, paparamihan, kung sira, ayusin niya, kung bulok, sasariwa niya.